Alam niyo ba kung paano nagdiskarte itong mga scammers sa paggamit ng GCash? Ay di syempre nakumbinsi ka na ikaw ay mag-open ng GCash account, then mag-cash in ng 1,000 to 2,000 pesos for the conversion of dollar currency to peso currency na ibibigay sa iyo na tulong, with all the requirements naman na kailangan mong maibigay sa kanya at na-accomplish mo na yon. Meron ka ng 2,000 na nilagay sa GCash mo, and since hindi mo nga ma-activate, halimbawa yung GCash account, kasi nga matagal mo nang hindi nagamit, tigil lang ang loading, pero hindi mo naman nabubuksan, kaya hindi mo nakikita yung nilalaman ng GCash mo. But one of the requirements naman doon sa magbibigay ng tulong sa iyo is to give to him your GCash account update ng nilalaman doon sa GCash wallet mo, kasi kailangan yung screenshot noon as a requirement if you cash in para doon sa payment ng conversion of dollar to peso currency. Pasiguro pa, barya lang yon versus the worth of money na dolyar na ipapadala daw. Hindi na lang baga i-deduct doon sa ipapadalang pera yung pangbayad sa conversion, di ba? Tingnan mo na yan yung mga identifying mark kung totoo nga ba ang sinasabing tulong o hindi. At doon naman sa rason nung magpapadala ng pera, hindi daw kasi pwedeng ibawas yung payment ng conversion from dollar currency to peso currency sapagkat iyon ay automated sa machine ang process na kinakailangan mayroon daw sufficient fund naman yung GCash wallet para pangbayad doon sa pagpapadala ng pera. Tingnan mo na yan, ang galing ng system nila. Amazing! Ang ibig sabihin po, yung kanilang automation of the process ay nakasynchronize naman dito sa GCash machine in our country. Yung payment kasi right away, ipo-forward sa'yo yung tulong na kanyang ibibigay. And it can only be forwarded kung mayroon din siyang maipakitang resibo daw ng nilalaman ng GCash account mo para ma-establish na yung pagpo-forward naman ng pera na ibibigay sa iyo. Since hindi mo nga mabubuksan, kasi nga naglo-loading at hindi mo naman alam kung ano ang gagawin, naandyan na ngayon yung thrill kasi ma-presentar yan sa'yo na kung pwede, siya na lang ang gagawa by trust, lahat para sa'yo. So, a matter of trust, ang i-build up sa'yo niyan, magtiwala ka lang kasi pag na-establish na natin tong account mo, di makukuha mo na rin naman yung pera mo. Wow! Ganon yun di sige, hinayaan mo na siya. Okay, Anya, I'm already done to
reopen your account. And please try to have a verification if the money that you had cashed in to your wallet is there. And see if how much is the money that you have inside your GCash, kung naandun na ba na yung kinas-in mo para pangbayad sa conversion ng dollar to peso currency. Ay di syempre, ikaw naman, nag-open ka agad para makita yung laman kung meron nga bang, kung naandun nga ba. Eh, ganun pa rin eh. Hindi mo pa rin ma-open. Tapos masabi yan. Alright, just give me a screenshot of the status of your GCash account. So, in-screenshot mo. Kasi ipo-forward niya daw yun doon sa kanyang bank manager of what to do. E di, yun, ang status ng GCash mo ay naglo-loading lang, sige lang ang litong-litong, sige lang ikot-ikot, hindi mo mabuksan. So, naandun na naman ngayon yung challenge. Nung pinakita mo na sa kanya yung screenshot, ay di, actually, siya man lang ang nagmamanipular nun eh. Eh, siyempre, in-apply na niya yung pangalan mo, mayroon ka namang picture, mayroon ka naman ng kinash in na pera, and since na-establish na ngayon, may laman na yung GCash mo, kaya lang hindi mabuksan, at siya na ang nag-manipular para ma-reactivate ang GCash number mo. Ay di yun na. Kasi mayroon ng number, mayroon na lahat ng information tungkol sa'yo, address mo, pangalan mo, tapos picture mo. Ang ibig sabihin, in-apply na niya ulit para ma-activate yung GCash mo. So since na-accomplish na yon, ang hinihingi niya naman sa'yo yung authentication number mo na ipo-forward doon sa cellphone mo. Siyempre, ikaw ang may hawak ng cellphone, hindi man siya. Ay di, ang sasabihin niya na lang, the moment you receive the authentication number, please forward to me right away the screenshot of that number on your cellphone so I could establish your GCash wallet. Forward mo lang, siyempre, yung number. Kasi naandun man yan, may mag-forward man sa cellphone mo, pero ang gusto niya, screenshot mo para lalabas na authenticated yung pinurward mo sa kanyang number. Kasi yun man ang requirement daw ng bangko. O di ginawa mo naman, kawawang pobre, ginawa niya, pinurward niya. Actually, the authentication number can be forwarded, although it's also a confidential number na hindi mo nga dapat yan ibigay eh. But since nag-build up na kayo ng rapport, nagkaroon ka na ng trust sa kanya, nakuha na niya ang loob mo, eh di tiwala ka naman, pinurward mo ngayon yung authentication number. So, there it goes. Magre-reply na ulit yan ngayon sa'yo. Alright, it's ready. And you can open now your account, try to see if the money is there. Ay di, inopen mo. Ngayon. Eh, ganun pa rin. Hindi pa rin ma-open. So, the request na naman is, alright, if you can trust, please forward to me your PIN code number so that you can receive the money right now. Ni? Kung ikaw kaya, dahil sa nagtiwala ka na, at nandun na, grabe na rin ang excitement mo, na makaka-receive ka ng malaking perang ino-offer sa iyo bilang tulong daw, ibibigay mo ba yung PIN number mo? That's the point. That's the end of the game, because the moment na ibigay mo yung PIN code number mo,
That means bingo. Bigo ka pala. Hindi mo na pag-aari ang GCash account mo. Dahil nabubuksan na niya yung GCash account mo at lahat ng laman ng GCash mo, huhugutin na niya yon at mawawala ang laman ng GCash wallet mo. You see? That's how they work. Kung paano mangdaya sa kapwa at pati yung barya mo sa GCash mo ay nawalang lahat na parang bula dahil lang sa nag-alok sa'yo ng tulong. Kawawang pobre na nangutang pa in taon kaluoy. Hindi nag-aalam na siya pala ay nalinlang ng mga scammer online because of GCash na out of cash. Bingo! Lahat verbal, lahat imagination na hindi naman pala totoo. Kaya kayo dyan mag-ingat sa mga nang i-scam through GCash account number na ang tawag ko niyan ay tulisan na harap-harapan virtually para lang ikaw ay malinlang sa kaparanggot na pera na inilagay mo sa iyong GCash account in exchange of the imagination of dollar na ipapadala sa iyo bilang tulong daw sa iyo. Alright? So it's a lesson to learn of how to use and be aware of scammers sa GCash wallet niyo. Alright? Ito po ang inyong Kuya Palabs dito sa friends and followers ng ating ginagawa palagi sa discussion group from Luzon, Visayas, and to the land of promise of Mindanao. Thank you so much for listening and watching. Cha-ding!